Good morning. Welcome to Pandesal Forum here at 84-year-old Kamuning Bakery Cafe. We have with us one of the most brilliant legal minds and political analysts in the Philippines, and of course, a leader himself na very respected, former Secretary Sal Panelo. Sir, the topic that we would like to ask you about, among others, aside from this topic, is the controversy about Maguindanao having two governors simultaneously. Paano nangyari, sir? And what are your views about this? Welcome, Secretary Sal Panelo, the multi-talented and brilliant legal expert and political leader. Welcome, sir. Thank you, Wilson. Problem in Maguindanao started with the passage of Republic Act 11550. This law divided Maguindanao from one undivided Maguindanao to Del Sur and Del Norte, Two provinces. two provinces. Now, under the law, under 11550, Maguindanao was divided into two. Now, the next question would be, who would be running the two provinces? The law says that the Republic Act 11550 will be operational after the plebiscite ratifying the division. And it stated there under Section 50 that whoever is elected vice governor in the last election, 2022, vice governor will serve as acting governor. And whoever is elected or getting the highest number of votes in the board will be the acting vice governor. But there is a provision there which says that the plebiscite should be held before the elections. And it happened that the plebiscite was postponed, so it was held after the elections of 2022. So after the elections, the one who won the vice governorship was by Fatima Aini Sinswat. And the one who got the ranking member of the board was Mr. Mastura. So under the law, they should be serving as acting governor and vice governor. So they assume office pursuant to the law. The problem is that there is a provision there, as I said earlier, that it should be held, the plebiscite should be held before the elections. But it was held after. So now, they are now questioning the assumption of office of the two. Because according to the lawyers of the government, Legally questionable. questionable daw. Kasi nga, the plebiscite happened after. So, ang nangyari, syempre, when you have a new province, you have a set of officers. In order to run a province or a local government unit, you need money. You need funds. Pangsweldo sa mga empleyado. And para ma-deliver mo yung basic services. So, the acting governor Sinswat requested the BGF, Bureau of Local Government Finance, to process the treasurer, the acting treasurer of Maguindanao,
And under the law, the acting treasurer should be the treasurer of the undivided Maguindanao. The same treasurer. Oh. But the agency refused. Sabi niya, teka muna, kasi sabi dapat yung plebiscite mangyari before eh. Hindi naman nangyari after. So we have to consult with the lawyers. Apparently, the opinion of the lawyers is, hindi pa pwede kasi hindi naman nangyari yung plebiscite before. Kaya hindi mag-a-apply sa kanila yan. So ang ginawa ni acting governor Sinswat, pumunta sa Korte Suprema. She went to the Supreme Court and petitioned the court for the issuance of a writ of mandamus requiring the BLGF, Bureau of Local Finance, to designate the treasurer para meron na sila. And earlier on, the budget management, the Department of Budget Management, already released the money for the two provinces. May pera na. Ang problema na lang, walang treasurer. Yung Maguindanao del Sur, walang problema. Kasi wala naman silang away doon. So, habang nakabinbin while the case of mandamus petition was pending, dahil nga ang payo ng mga abogado ng gobyerno, hindi applicable yung batas, merong bakante. O yun, apparently yun ang advice nila, opinion nila kay Presidente Marcos Jr. And the President, syempre, tinitingnan ng Presidente, may bakante. Nag-appoint siya ng acting governor, acting OIC. Nung mag-appoint siya ng acting OIC, lumabas ang desisyon ng Korte Suprema. Ang sabi ng Court, valid ang assumption ng Governor Sinswat. At sabi ng Supreme Court, the fact that the plebiscite was held after and not before doesn't make the law inoperative. Because, sabi ng Supreme Court, when Congress passes a law, it does not create a situation where there will be a vacuum in the service. Kailangan merong opisyal na namumuno at merong pera na gagamitin sila. Kaya yung nangyari dyan sa Maguindanao, entitled si acting governor Sinswat for the mandamus being asked for to require the BLGF to designate a treasurer. Because her assumption to office is valid. O ito naman mga abogado ng gobyerno, ayaw patalo. In-advise na naman yung BLGF, teka muna, hindi pa naman final ang desisyon eh. Isa pa, yung issue ng governorship, hindi naman tinalakay dun eh. Yung mandamus lang. O kaya nangyari, yung in-appoint na acting governor, naupo. Yung dating acting governor, nakaupo din. O kaya ngayon, ang nangyari, walang lumalabas ng pera, walang nagsasahod, walang serbisyo. Kaya Maguindanao ngayon, impasse. Yan ang naging problema. Most of us are not aware, sir, of all this. Sir, may isang nagtanong dito from may mga tao tayo nanonood sa Zoom and Facebook. May tinanong lang dito kasi you are one of the advisors of Senator Robin Padilla, na #1 most popular senator in the last election. Can you comment sa sinabi niya na during the time of former President Duterte, walang escalation of tensions in the West Philippine Sea. What is your opinion about it? Maganda rin ang observation niya, no? Wala daw escalation of tensions during the past administration of former President Duterte. Sabi ni Senator Robin Padilla. And what lessons can we learn? Sinabi ni Senator Robin Padilla. Hindi, kasi nung panahon kasi ng dating Pangulong Duterte, habang ni-raise niya yung issue ng arbitral ruling
Pero nung nagre-react itong si President Xi, ang ginawa ni Presidente, nilaro niya na lang. Sabi niya, o sige, hindi tayo magkasundo dyan. Sa ngayon, mag-bilateral tayo, mag-usap tayo, pero pag-usapan natin yung pwede natin pagkasunduan. Kasi ang dami naman natin pwede pagkasunduan. Maraming topic. Yes. Trade relations. Pwede tayong exchange sa mga kultura natin. Exchange of technology. Infrastructure aid. Infrastructure. Yung kagalingan nyo, turuan nyo kami. Pwede nyo kami pautangin, kailangan namin ng pera. Yes. Pagkatapos, pwede tayo mag-share ng intelligence sa mga kalaban ng gobyerno, yung mga terorista, Yes. yung mga drug dealers. Yes. O doon tayo mag-concentrate. O kaya, itong mga kritiko naman, tama yan si Duterte, pinabayaan na yung West Philippine Sea. Actually, Mali, hindi totoo yun. Mm. Hindi niya na lang pinilit kasi sinabi ni President Xi, pagka pinilit mo yan, mag-aaway tayo. Kakagulo tayo dito. Mm. So, sabi nga ni Presidente Duterte, ano naman gusto niyo gawin ko? Sasalakayin natin to. Wala naman tayong kakayahan para salakayin natin to. Yun naman mga kaalyado natin, puro lang sinasabi, tutulungan tayo, nasa likod natin. Wala naman nangyayari. Hindi naman. Tsaka ang China, hindi rin makapalag. Sorry, may mga tanong ba dito, sir? Ah. May mga tanong ba? Ang dami. Sir, kawawa ang mga empleyado at constituents ng Maguindanao Governor Sinswa naman na sinasabi sa batas. Tapos marami nanonood sa Maguindanao. Marami nanonood sa inyo ngayon sa Maguindanao. Ang tanong yan ni Zalti Lumapinet. Tapos mayroon pang nagsabi dito na nanonood right now, sana mamagitan na si Pangulong Bongbong Marcos at paniwalaan ang batas. Tapos may isang tao dito, si Jemuel Texon. Greetings to Secretary Sal Panelo. We are watching you now from UPI, Maguindanao del Norte. Basahin ko lang sa mga nanonood sa inyo. Tama po kayo, Attorney Sal Panelo. Sana umaksyon na si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Rachmani Solaimansky. Tapos nanonood din si Mr. Chico Rengada. Good morning, watching from Maguindanao. Good morning to Secretary Sal Panelo. Tapos may tumawag din dito, Mr. Saldi Lumapinet. Baka popular kayo dun sa maraming nagsasabi sa inyo na thank you daw, Secretary Sal Panelo, sa explanation ninyo kanina. Ano pang mga advice ninyo sa mga national leaders natin para maayos na itong problema sa Maguindanao? Ganito yan. Alam nyo, Thank you, Clarissa. yung mga sinulat ko po dyan sa Maguindanao na yan, Yes, Daily yung kolong ko sa Daily Tribune, Yes. pinaliwanag ko na yung impasse na yan, kontrobersyang yan nilikha ng opinyon na mali ng mga abogado ng gobyerno. Kasi, pinagpipilitan nila yung mali. Ano ang mali? Sabi nila, nung una, hindi pa pwede mag-apply yan kasi hindi naman nangyari ang plebisito. Ay sabi ng Korte Suprema, hindi. Ang batas hindi lumilikaya ng kawalan ng pamamahala, kawalan ng pera para gamitin sa pamamahala at para magserbisyo sa publiko. Pero itong mga abogado ng gobyerno, yung Solicitor General's Office, yung DILG Office, yung legal ng BARN, pinagpipilitan pa rin nila, tinetechnical nila, na hindi pa naman daw pinal. Saka alam po ninyo, maliwanag naman kasi ang batas. Ang sabi ng batas, yung mananalong vice-gobernador at yung pinaka-ranking na board member na nanalo nung nakarang halalan ay magsisilbing gobernador at vice-gobernador pansamantala hanggat hindi nahahalal ang papalit sa kanila. Hindi naman sinabi ng batas na hanggat hindi ina-appoint ng presidente. The law is very clear. It says the governor and the vice governor who were elected
in the elections, during the Maguindanao elections, local, will serve temporarily as acting governor and vice governor until their successors are elected and qualified. Hindi po sinabi na until the president appoints. Madalit sabi, walang bakante. Kaya yung pag-appoint ni presidente, upon the advice naman itong mga abogadong mali naman ang basa at ayaw pansundin ng Korte Suprema, siyang lumikha ng gulong ito. Yung pong appointment, kasi meron na naman silang argumento, sabi nila, hindi, but the president has the authority to appoint other officials in the government. Tama po yun. Ang presidente sa saligang batas can appoint members of the cabinet, mga general, mga ambassadors, mga koronel, subject to the approval of the Commission on Appointments. And sabi rin ng Constitution, the President can appoint other officials of the government. But merong nakalagay, other officials of the government, unless there is a law that says the contrary. Ibig sabihin, kung may batas, kung saan sinasabi kung paano manonombra ng isang opisyal, mahihirang, hindi pa pwede makapasok ang presidente. Ito'y may batas eh. Sinasabi na nga rito, kung paano at sino pansamantala ang aaktong gobernador at vice-gobernador. So, hindi pa pwede ang presidenteng pumasok dito. Mali talaga yung mga abogado. Hindi natin pwedeng sisihin ang presidente kasi ang presidente bumabatay sa desisyon ng mga abogado. Kasi legal issue ito eh. Hindi naman ito political eh. Legal eh. Kaya nung sinabi, Mr. President, may bakante. May bakante yan. Hindi applicable ang batas. Okay, siyempre, presidente naman. Dahil ayaw niya naman na mawalan ng mga tagapamahala niya sa Maguindanao del Norte, good faith naman siya. In-appoint. Ang problema, mali yung opinion. At sinabi ng Korte Suprema, mali. Legal eh. Tapos mayroon naman silang sinasabi, hindi pa naman yung pinal yan eh. Tsaka isa pa, hindi naman pinag-uusapan yung gobernador dyan. Alam niyo itong mga abogado ng gobyerno. Sinasakripisyo nila yung kanilang maling opinion sa serbisyo publiko dyan sa Maguindanao del Norte. Habang totoo na hindi naman pinag-usapang, kumbaga, hindi yun talaga ang pinag-uusapan doon sa kaso. Pero, yung pong issue ng mandamus ay hindi mariresolve kung hindi mo tatanungin muna, sino ba yung petitioner na yan? Sino ba yung sinswat na yan? Sino ba yung acting governor yan? May karapatan ba siyang maupo dyan at humingi ng mandamus? So bago i-resolve ng Korte Suprema yung issue on whether or not the petitioner is entitled to a mandamus, it has to resolve whether or not the governor who filed the petition has the authority and the legal basis to be entitled. So sabi ng Korte Suprema, valid ang assumption. And therefore, entitled sa petition for mandamus. Do effectively, kahit nawala yun dun sa wherefore, nagdidesisyon na ang Korte Suprema na valid yung assumption niya. Ngayon may bago na naman silang may bago na naman po silang argumento doon. Teka muna. Alam nyo kasi, nung magkaroon ng desisyon ng Korte Suprema, di bago nagdesisyon, in-appoint na si acting governor Makakuwa. Ang ginawa pa ng presidente, in-appoint naman itong si acting governor, since what? As vice governor. Ngayon, inutusan sila pumunta sa Malacanang para mag-take ng oath. Bagong set of officers.
Eh, syempre, wala naman siya magawa. Inutusan siya. Saka hindi niya nga daw alam na pupunta ro para mag-take ng oath. So, nag-take ng oath. Pero, the day after, sinulatan niya si Presidente. Ino-objectan niya. Sabi niya kay Presidente, mawalang galang na mo, Mr. President, wala na mong bakante. Walang bakante sa Del Norte. Kaya, hindi po tama itong. Kaya kung po pwede po, i-recall niyo na lang. O, wala pa desisyon ng Presidente ron. Pero, gaya po na sinabi ko sa mga kolong ko, alam niyo kayo mga abogado ng gobyerno, kayo naririyan para magbigay kayo ng tamang opinion at Mali. advice. Yes. Sapagkat ipinapahamak niyo si Presidente Marcos Jr. dito. Nag-appoint siya na lumalabag sa Republic Act 11550. Wow. Ngayon, inaantay niyo ang recall. Huwag na kayo magantay ng recall. I'm addressing now to the appointee, acting OIC. Yes. Kasi nagdaranas yung mga constituents nyo. Kung love mo ang Maguindanao del Norte, Sampayanan, kung ako ikaw, kusa na akong bababa. Kasi nga, Mali. ini-embarrass mo na yung presidente. Huwag mo nang pilitin ang presidente pa mag-recall. Klarong-klaro na nga, valid yung assumption. So may pahabol pa dito ang tanong ha. Manila Times columnist Maluti Kia watching you now, sir, via Zoom or via Facebook Live. Secretary Sal Panelo, on the Maguindanao del Norte controversy, as a former legal counsel to a former president, clearly there is now a constitutional crisis on the appointment of an OIC, this be an acting with a mandate. How do you propose to solve this impasse, Secretary Sal Panelo? From Manila Times columnist Malu Tikia. Dalawa lang po dyan. Gaya ng sinabi ko kanina, kung ako si acting OIC makakuha, umatras ka na lang. Huwag mo nang antayin si Presidente magsabi. Otherwise, kung hindi i-recall ng Presidente at nakaupo pa dyan, ang mangyayari dyan, magpapile ng co-waranto. Ano bang co-waranto? You're questioning the person occupying the office as not having the legal authority to sit. Sasabihin ngayon ng petitioner, since what? Wala kang karapatan dyan dahil sa batas ako dapat nakaupo dyan. Sasabihin niya, eto ngayon yung argument nila kay acting governor since what? Bumaba ka na sa pwesto eh. Nung in-appoint kang vice-gobernador at nag-take ka ng oath, you abandon the office. Ito naman ang aking tingin po dyan. Marami tayong jurisprudence na nagsasabi, kailangan, pag inabandon naman isang opisina, voluntaryo. Hindi ka pinilit at talagang ayaw mo na. Pero itong si acting governor since what? Unang-una, sabi niya, hindi ko nga alam na mag-take out of office kami doon eh. Pangalawa, hindi po voluntaryo kasi inopose ko. The following day, nagsumulat na ako na mali kasi wala sa, kumbaga sa karpentero, wala sa hulog. Hindi po sinunod ang batas. It contravened Section 50 of Republic Act 1150. Ngayon, pinagpipilitan ng mga abogado, hindi, abandonment na yan. Sabi nga ng mga desisyon ng Korte Suprema, pag hindi voluntaryo ang pagbibitiw o pag-alis sa trabaho at napilitan lamang, at yung mga galaw mo ay pinapakita na hindi voluntaryo, gaya nung kinontra mo, hindi voluntaryo, kinontra mo ibig sabihin walang abandonment. Isa pa, hindi rin mag-a-apply yung abandonment. Alam niyo kung bakit? Kung yung appointment ay wala sa batas, hindi valid ang appointment. Kung hindi valid ang appointment, so paano nagkaroon ng abandonment? Yun ang dalawang solusyon sa Ang solusyon dyan, tatlo. Number one, umatras si acting OIC. Number two, Number two. i-recall ni Presidente Bongbong Marcos. Bongbong.
Or Number three. pagpapile ng co-warranto at desisyon na ng Korte Suprema. Yung quorum nanto yung parang nangyari sa Chief Justice before. Sir, may maraming nanonood sa inyo all over Mindanao. Greetings to Mr. Ryan Solis. Sabi niya, Secretary Sal Panedo, we are watching you from Cagayan de Oro City. Good morning po, Attorney Sal. Ryan Solis. Meron pa dito, sir, may tanong. Mr. Jemuel Texon, watching from UP, Maguindanao del Norte. Itatanong ko po sana kay Attorney Sal Panelo about po Maguindanao del Norte issue. Doon po sa naging pahayag ni former President Duterte tungkol po sa need for intervention ng Pangulong Bongbong Marcos ang makaayos ng problema sa probinsya sa dapat magkonsulta sa legal office ng Presidente. May kumakalat kasi ngayon na nagbabasa at napapanood namin tungkol po sa naging pahayag ni Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile dyan din po sa SMNI way back before pa nag-appoint si President Marcos ng OIC sa Maguindanao del Norte. Ang sinabi po ni Chief Legal Counsel Enrile, dumating na sa kaalaman namin ang problema na yan. Batas ang masunod. Pati ang BARM nakikialam dyan. Yan po sinabi ni Mang Juan Ponce Enrile sa statement po na yan. Parang hindi po yata nasunod yung advices ng legal about sa issue. Magkakaroon po ba ng problema ang President Marcos about sa pag-appoint niya sa OIC na hindi sumasang-ayon doon sa inilabas ng Supreme Court ruling? Hindi kaya tayo magkakaroon ng political crisis? Maraming salamat po, Attorney Sal Panelo, for your explanations. Jemuel Texon, watching from UP Municipality, Maguindanao del Norte. Tama ho yung sinasabi ni Johnny Ponce Enrile. Si Juan Ponce Enrile po ang pumalit sa akin bilang Chief Presidential Legal Counsel. At pareho ang aming opinion dyan. Kasi maliwanag naman yung batas eh. Ulitin ko, ang batas napakaklaro eh. Kung sino ang nanalo sa Maguindanao elections na vice-gobernador at makakuha ng pinakamataas na bilang ng boto as board member, ay magsisilbing pansamantala na acting governor at vice-gobernador hanggang yung papalit sa kanila ay hinalal at maging qualified. Hindi yung sinabi na hanggat i-appoint ng presidente. Until the successors, their successors have been qualified, have been elected or qualified. Alam nyo, hindi lang have been elected kasi pwedeng, halimbawa, nagkaroon ng halalan. May nahalal na bagong gobernador. Pero kung hindi rin qualified, kasi pwede kang mahalal, kung may mag-question ng kwalifikasyon mo, hindi ka rin po pwede. Kaya sundin na lang natin ang batas. Kaya ang tingin ko, yung mga abogado dyan, at balita natin, meron nung isang cabinet member na nagpupursige. At siya nagmamaniobra daw dyan na tinatawagan yung BLGF, ayaw palabasin ng pera para dito sa acting governor in SWAT. Kaya ang nangyayari ang krisis doon, hindi krisis ng mga politiko, krisis ng taong bayan. Sapagkat, hindi nila alam, sino ba ang gobernador namin? Saka paano niya? Paano yung mga sahod namin? Paano na yung serbisyo? May mga problema kami, hindi kami makapunta. Sino bang pupunta namin? Kaya, ang payo ko po sa mga abogado ng gobyerno, tanggapin nyo na, hindi naman masama ang umamin na nagkamali kayo. Kasi, isa lamang ang tama na opinyon ng mga abogado. Ano at sino? Ang Korte Suprema lang. Kung ano sinabi ng Korte Suprema, kasi yun ang sinasabi ng saligang batas. Yun ang tama. Kung ano ang sinabi ng Korte Suprema, yun ang batas.
kahit na mali. Thank you, sir. Daming tanong ha. Isa pa, sir, sorry. From Mindanao also. From Mr. Magapas Man. Sabi niya, Attorney Idol Sal Panelo, can I ask you po, what is much stronger or what will prevail? The appointment of the President or the interpretation of the Supreme Court decision? Considering that there is no provision embodied in the RA 11550 that the President can appoint the Governor of Maguindanao del Norte. There is already a provision in 11550 that the Vice Governor of Maguindanao will be the acting Governor of Maguindanao. I submit that if the law is ambiguous, that is the time that the Supreme Court will interpret or construe the law. And the interpretation of the Supreme Court is very clear on its latest issuance that they recognize the validity of assumption of Governor Sinsuat. Anong reaction niyo, sir? Well, gaya nga ng Idol daw ang tawag sa inyo, sir. gaya nga ng kung sinasabi ko, maliwanag yung batas. At nagsalita na rin ng Korte Suprema na yung assumption ni Acting Governor Sinsuat ay valid. Kaya nga inuutusan na yung BLGF na maglagay ka na ng treasurer dyan. Ang problema, tinitechnical nila, hindi pa naman daw magpapile pa ng motion for reconsideration. Meanwhile, ang nagdaranas yung taong bayan. At saka wag na nilang pagpilitan yung appointment. Habang, gaya na sinabi ko kanina, habang may authority ang presidente mag-appoint ng ibang opisyales ng gobyerno, iyon ay tinatanggal sa kanya kung merong batas na nagsasabi, ito ang pamamaraan ng pag-appoint ng partikular na opisyal na ito. Nakalagay nga sa Republic Act 11550, ito ang pamamaraan na kung sino magsisilbing acting governor. At yun ay kung sinong nanalong vice-gobernador. O maliwanag na maliwanag. At siya ay manunungkulan hanggat hindi nahahalal ang papalit sa kanya. Hindi naman sinabi doon hanggat hindi hina-appoint ng presidente. So sa maliwanag na maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Galing ni Sir. Sir Ryan Solis, si Special Assistant SAP, Special Assistant to the President, Anton Lagdameo ang tumatawag sa government agency like LBP, BLGF, and Treasury. Tama po ba yun? Tanong ni Jemuel Texon, watching you, Secretary Panelo from Cagayan de Oro City. Since lumabas na ang pangalan ni Secretary Anton Lagdameo rito, na siya yung cabinet member, na tumatawag di umano, ang palagay ko, we are calling the attention of Secretary Anton Lagdameo. Kayo ay magbigay ng statement kung totoo ba ito o hindi. Dahil kung kayong nasa likod nito, hindi ho kayo nakakatulong sa presidente. Ang trabaho niya ho Special Assistant to the President, kailangan tutulungan yung presidente. Hindi yung mapapahiya ang presidente rito. Huwag niyo na hong pagpilitan. I'm addressing myself to the lawyers. Kasi baka si Secretary Anton Lagdameo nakikinig din sa payo na mali. Kawawa naman ang ating presidente. Pinapahiya ninyo Parang nangyari yan yung sugar Import controversy. issue, di ba? Yes, controversy. Pinalabas ninyo yung 4 doon. Illegal, unconstitutional. Yung executive secretary, yung press secretary. Ano nangyari? Mabuti na lang si Presidente Marcos Jr. Merong sense of fairness, merong sense of justice. Nung inimbestiga, pinag-aralan niya, nakita niyang hindi totoo. Inabsuelto niya. Hindi lamang inabsuelto niya, ako lang po ang nagtanggol doon sa 4 na yun. Wala akong nabasa o narinig na pinagtatanggol yung 4 na yun. Sila ang Yusek Sebastian. At ang sabi ko kay Pangulong Marcos Jr. sa programa ko, Mr. President, napakaganda na inabsuelto nyo. Pero hindi ho kumpleto ang katarungan kung hindi nyo ibabalik yan. At maganda. ibinalik niya. Binalik sa DA, yes. Medyo natagalan lang ang pagbabalik kasi nga, ang presidente po natin, hindi ito padalos-dalos magdesisyon. Nag-aaral siya. Pinag-aaralan niya mabuti. Binabalanse niya kung ano bang tama at ang mali. At ano makakabuti.
sa mas malaking interest ng sambayanan. Sir, may additional question. Si Ryan Solis ng Cagayan de Oro. Wala naman pong problema sa Presidente Bongbong Marcos. Di po ba wala naman boto binigay ang grupo ni OIC Makakwa? Bakit sila? From Ryan Solis of Cagayan de Oro. Hindi ko pinag-uusapan kung may binigay na boto rito o hindi. Ang pinag-uusapan dito, ano ba ang batas? Ang batas, sinasabi na kung sino manalong vice gobernador, iyon ang mag-acting governor hanggat hindi na papalitan ng nahalal. Napakasimple lang naman unawain, intindihin. Hindi lang simple, may desisyon na nga ang Korte Suprema, sinasabi, valid. Ano pa bang kailangan? Nanonood din yung magaling na political analyst si Miss Malu Tikia. May tanong pa ho. Sir, may tanong naman dito, sorry. Kahit na hindi to sa field ng legal, ang athlete of the Philippines excited to compete in the coming Asian Games to be held late this month in 1 or 2 weeks yata sa Hangzhou City Asian Games. May chance daw for the first time in 30 years baka magkaroon ng gold medal sa track and field ng Pilipinas dahil sa high jump. Tapos may mga tennis player, may gymnastics. Anong message niyo to the Philippine sports delegation going to Hangzhou City for the coming Asian Games? Anong message? Mayroon pang mga chess, may chess player pa na malakas daw. Philippine chess team. Tapos basketball, may bagong mga athlete na dagdag sa Gilas, Pilipinas. Si Terence Romeo daw, Calvin Abueva. Tapos si EJ Obiena daw expected daw to end Philippine medal drought in Asian Games. 30 years yata na zero. 30 years tayo walang medal sa athletics. First time may chance tayo daw. In the 19th Asian Games to be held in Hangzhou City. What is your message to the Philippine athletes now? Ako po, wala akong message sa Asian delegation. Ang message ko sa gobyerno. Yes. Very good. Ang message ko, Yes. alagaan po natin ang ating mga atleta. Sila ay handang-handa na. Nandun yung kanilang paghahanda sa lahat ng uri ng sports na kinabibilangan nila. Pero kung hindi po natin sila alagaan sa pamamagitan ng suporta, Yes. kailangan po nila, kailangan ibuhos natin. Kailangan nila ng ating ayuda. Ang gobyerno, kailangan pumasok dyan. Yes. Magaling ka naman kung hindi ka naman bibigyan ng ayuda. Suporta. Walang mangyayari. Hindi sila mai-inspire. Sila talagang gustong manalo Yes. Suportahan ng gobyerno. Yan ang message natin. What about your message to the entire Asian Games for Asia to be held in Hangzhou City? Anong message niyo for the alam Asian nyo, Games? ang sports, maganda ho yan kasi that is one way of fostering friendship sa buong mga miyembro ng Asia. And for that matter, yung buong mundo, pag sa Olympics, maganda ho yan. Yes. Yan ang the best effective way of fostering friendship among peoples in Asia. So ito magandang chance for Philippines and the host China to promote cooperation in sports and friendship in Asian Games. Tama po yan. Dahil, alam nyo yung West Philippine Sea, hindi lang ho yan ang pinakabuod ng relasyon natin sa China. Isang bahagi lamang pinag-aawayan nga rito tubig. Pwede naman, sabi ko, bakit ba hindi lang tayo, baguhin kaya natin yung estilo dyan sa China. Kaibiganin natin. Hindi ba, meron silang alok. Mag-joint patrol tayo, mag-joint exercises tayo. Sabi ko, bakit di natin tanggapin? Bakit ayaw nyo mag-join? Itong kaaway natin mismo ang nag-aalok. Magsama tayo. O biro mo, yung kaaway mo, nag-aalok na, magbarkada na lang tayo. Bakit di natin? Para, halimbawa, nag-joint exercises. Di yung armed forces natin, armed forces nila, navy nila. Pag kita-kita sila doon sa West Philippine Sea. Hindi magkakaroon problema. Barkada na Yes, Magkasama kami dyan sa exercises Di ba? Marami palang nanonood Thank you. dito sa... Sir, marami ho. sa forum Marami mo. nanonood. Sir, may nagtanong pa. Anong comment niyo daw sa
confirmation of new Defense Secretary Gibo Teodoro na kaibigan din ng former president na parang hanga din si former president sa kanya, kaalyado of the previous administration even though he was not in politics in the last admin. Anong comment nyo kay Gibo Teodoro, sir? Unang-una, magaling ko yan. Hindi dahil siya fraternity bread ko sa Sigmaro. Junior bread ko ito eh. Kasi, number one, yan o kung di tayo nagkakamali, nag-Ateneo yan. Nag-law sa UP. Nag-Harvard, sir. Harvard pala. pa. Harvard Oh. and UP. And top Hindi notcher. lang yun, nag-tap pa sa bar. Madali Yes. sabi, talagang kwalipikado. Tsaka dati na Yes. siyang defense secretary. May Yes. karanasan na siya. Qualified and Magaling. experienced na. Yung tatay din niya, magaling na tao daw. Narinig ko. Oh, magaling ko mga Teodoro. Magaling Teodoro. Yes. Sir, may isang nagtanong. Sorry daw, hindi to legal question. Kailan kayo next magkakaroon ng concert, whether small or big? May nagtanong lang. Alam nila na nagko-concert pala kayo. Pwede daw pa mag-concert kayo na pang charity. Yun parang may concert kayo kanya for an orphanage or for home. Sa totoo lang yung apat kong concert, puro charity. Wow. Puro charity yan. For special children, Yes, sir. doon sa mga mahirap. Lahat to yan. Yung ginawa ko sa... Past 4 concerts na. Yung ginawa ko sa Manila Hotel, nakatatlo na ako doon. Yes. Tapos isa sa Green Hills. Meron pa pala ako sa Marriott. Puro Yes, sir. yun. Special concert for charity. Sir, ito pa. May isang tao nagsasabi, malapit na ang bar exams. Di ko alam to May nagsabi, sa September 17, 20, and 24, magkakaroon ng bagong bar exams. As one of the most famous lawyers in the Philippines, in fact, kung di nagpresidente si President Duterte, mas sikat na kayo na abogado sa kanya, di ba sabi niya? Anong advice niyo to all those aspiring lawyers, whether magpa-bar exam ngayon or in the coming years? Anong advice niyo to aspiring young people who want to become next lawyers? Sinasabi sa mga estudyante ko, kung anong natutuhan nyo sa loob ng klase, kaugnay sa batas, kailangan pairali nyo yan kahit saan kayo makarating. Maging fiscal man kayo, maging judge, maging justice, maging senador, maging congressman, maging mayor, maging gobernador, maging konsyal. Kung ano yung batas, sundin ninyo. Huwag kayong magpapasailalim sa relasyon, sa pagkikipagkaibigan. Huwag din kayong matatakot. Kung ano yung batas, sundin nyo lang. In other words, keep your integrity intact. Kailangan hindi mababahiran yan, hindi mamamantsahan. Yun ang aking payo sa kanila. Ito pa. Anong recommendation niyo, sir, about the rice situation of the Philippines, if any? Kung baka may opinion lang kayo, suggestion about bigas or kanin. Alam niyo po, yung dyaryo ngayon, sinasabi, number 1 tayo. In the world, number 1. country. Yes, we are the world champion rice importer in the world. Anong comment niyo, sir? It is very ironic because we are an agricultural country. In the House of Erie, International Rice Research Institute. Tayo nagturo doon sa Vietnam, sa Malaysia, yung mga nag-aaral dito. Pero ngayon, mas malayong magaling pa sila sa atin. Ang suliranin po ng bayang ito, kaugnay sa mga produksyon ng biga, ng asukal, Yes, pati import na tayo ng asukal. ng vegetables, Pati sibuyas, pati mani. lahat ng mga Yes. pangunahing pangangailangan ng bansa natin, ng taong bayan. Dahil nga ho tayo ang nagpo-produce, mulat sa pool. High school pa yata ako, naririnig ko ang problema ng mga magsasaka. Isa lang naman sabi nila, number 1, ang problema, yung sinasaka nila maliliit na. Dahil nagkaroon ng agrarian reform, 7 hectares na lang ang pinakamalaki. Hindi po pwede sa isang maliit na lupain
ang mechanized farming. Eh, nasa mechanized na tayo eh. So sabi nila, kailangan maging malaki. Merong solusyon doon. Cooperative. Magsama-sama yung maliliit para maging malawak ang kanilang sasakahin. Number two, kung halimbawa, malaki na. Ano pa ang problema sinasabi ng magsaka? Sir, hindi ba pag mechanized, kailangan namin ng traktor. Hindi ho namin kaya ang traktor. Dapat tulungan kami ng gobyernong makabili ng traktor. Pautangin kami. Hindi naman nangyayari yun. Pangatlo, sir, napakamahal ng fertilizer. Kailangan ng abono ng mga tanim natin. Pangapat, ito, na mas importante pa ito, pareho ng abono. Kulang ho ang patubig, irrigation. Irrigation. Hanggat hindi ho na ginagawa yan, palagi na lang ho tayo mag-i-import, mag-aangkat ng bigas, ng sibuyas, ng asukal, ng bawang, lahat ng klaseng gulay. Samantalang, napupuri tayo, Pilipinas, napakayaman sa natural resources. Arable lands. Pero, wala. Hindi natin nagagamit kasi hindi ko naman maintindihan. Lahat na yata ng gobyernong naupo, hindi nila matugunan yung problemang yon. Meron tayong National Irrigation Administration. Pero bakit? Kanina lang sa programa ko sa SMNI, may nagre-reklamo nun sa Negros Oriental, Sir, 10 years na po kami, walang patubig dito. Biro nyo, 10 years daw. Anong ginagawa ng National Irrigation Administration? Yan ang problema. Tama sinabi niyo, Secretary Sal Panelo, may nag-text dito. Tama kayo, kasi ang report ng Philippine Star, Philippines has become the #1 rice importer in the world. With the projected rice importation ng Pilipinas itong taon na to, 2023 to 2024 daw, 3.8 million metric tons ang i-import ng Pilipinas. 3.8 metric tons. Grabe. Thank you daw ang mga suggestions ninyo to do all this. Magandang sinabi nyo. Meron pang bagong comment sa Zoom and Facebook Live. Galing kay AJ Rebs, Attorney Sal Panelo, tanong ko lang kung sakali at hindi bumaba si Makakua as OIC Governor ng Maguindanao del Norte, ano po ang legal action na pwede gawin para ipababa daw si OIC? For delikadesa, dapat bumaba siya. Tanong ni AJ Rebs, ano daw ang pwedeng gawin legal action to make him calm down? Sinabi ko na ako kanina na magpapail ng co-warranto. Co-warranto. Kaya questionin mo yung authority niya na maupo bilang acting OIC. Sir, may isang tanong pa sa Maguindanao from Ms. Ashi Suaso. Secretary Sal, saan po ba kaming mga constituents ng Maguindanao del Norte Province para makahingi ng tulong, attorney? Dalawa po yung gobernador dito sa lugar namin. From Ashi Suaso. Actually, kahit saan kayo humingi ng tulong, hindi ho mabibigyan kayo ng tulong. Bakit? Pareho walang pera. Walang pondo eh. Walang government budget yung dalawa. Walang mai-release. Kasi nga, kine-question. Paano? Sir, ito pa tanong from one of the many viewers, Mr. Saldi Lumapinet. Attorney Sal, ask ko lang po kasi ako po ay empleyado ng Executive Department. Gusto ko lang po maitanong kung saan talaga kami dapat na mag-report kasi empleyado, inaalagaan namin ang trabaho namin. Kapag mawalan kami ng work, paano ang pamilya namin? Wala pa po kaming sweldo ngayon. Wala silang sweldo doon. Gutom na ang pamilya namin at tinatakot po kami ngayon sa satellite office na pag nag-report sa seat of government ay aalisin kaming mga empleyado, aalisin lahat kami. Gusto sana namin malaman, Attorney Sal Panelo, kung saan ba talaga kami magre-report. Kasi takot na po kami. Empleyado ako ng Executive Department dito sa Maguindanao del Norte. Thank you po, Attorney Sal Panelo, from Salty Lumapinet.
Sabi ko ng Korte Suprema, dun sa Mandamos case, valid yung assumption ng acting governor since what? Kung valid yung assumption, di ibig sabihin, doon kayo dapat nag-uopisina sa opisina ni acting governor since what? Kasi siya ang kinikilalang tunay By the highest court, ano? hindi lamang ng high court, ng batas mismo eh. At ang Korte Suprema, sinasabi lang na yan ang sinasabi ng batas. Salamat daw sa amin ni Saldi Lumapinit. Sir, may tanong ba dito? Marami nagtatanong sa inyo, ha? Natututo daw sa inyo, Attorney Sal. From Maki Mipanga, Attorney Panelo, ano po ang masasabi ninyo sa comment ng 5 elected governors ng Bangsamoro Region regarding sa Maguindanao del Norte na suportado nilang 5 governor ang rule of law pero deadma pa rin ang Malacanang? From Maki Mipanga. Tama naman yung 5 gobernador. Talagang kailangan susundin natin kung anong tinatakda ng batas. Otherwise, meron tayong gulo. May chaos tayo eh. Kaya nga nagkaroon ng batas para ma-regulate ang mga galaw ng mga tao. Pribadong tao at mga taong nasa gobyerno at mga ahensya. Yan ang tungkulin ng batas to regulate. Kaya pag sinabi ng batas, sundin na lang ho natin para walang gulo. May nag-message din dito from Davao Region. Si Mark Santos, sabi niya, kaya pala hanga si dating Pangulong Digong Duterte sa inyo, Attorney Sal, marami kayong alam. Magaling daw kayo. Salamat po, pero alam po ninyo, sabi nga ng tatay ko sa akin, Anong full name niya, sir? sabi ng tatay ko sa akin, tungkol sa pag-aabogado, sabi niya, anak, alam mo yung pag-aabogado, ginagamit lang dyan sentido común. Common sense. Wow. Hindi mo kailangan ng libro, gamitin mo lang yung common sense mo. Alam mo naman kung ano ang tama at anong mali. Anong full name ng tatay niyo, sir? Ha? Anong full name ng tatay niyo? Pantalyon, H. Panelo. Geodetic engineer siya, tapos Galing. gumawa siya ng law. So kaya pala matalino, engineer na, abogado pa. Wow. Anyway, yan lang, actually, yan lang ang ginagamit ko ng common sense na tinatawag. Yun din ang ginamit ng Korte Suprema nung nirule nila yung petition for mandamus. Kasi, yung mga abogado kasi, mahilig sa technical eh. Yes. Mga abogado ng gobyerno. Hindi naman pala nangyari yung plebiscite bago mag-alala. Kaya, sinasabi ng batas, dapat nangyari yon. Hindi na operative yan. Mas sintido ko man ng Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema, habang totoo na hindi nangyari yan bago mag-alalan, pero ang batas dapat hindi lumilika ng bakante. Hindi mo pa pwedeng bakantihin ang serbisyo. Hindi mo pwedeng bakantihin ang serbisyo ng mga opisyales sa isang local government unit. Otherwise, may problema tayo. Sir, sorry, may tanong pa dito. Sorry, galing kay Princess C. Secretary Sal, bakit kaya walang pake ang mismong BARM sa resulta ng Supreme Court tungkol sa issue dito sa Maguindanao del Norte? From Princess CIIC. Hindi, meron nung silang opinion. Larissa. Nabasa ko naman yung opinion ng legal nila. Ang opinion nung nila, hindi pa naman, yun na nga, number 1, hindi pa naman daw pinal. Wala pa daw, may motion for reconsideration pa, mag-a-appeal pa yan. Kaya hindi pa tapos. Pangalawa, sabi nila, hindi naman pinag-uusapan yung gobernador dyan. Nasagot ko na ho yan. Unang-una, huwag nyo nang hintayin yung pinal kasi nga, nagdaranas yung tao dyan. And kahit na mag-motion for reconsideration, palagay ko, bilang isang abogado, hindi na mababago yung desisyon na yan kasi klarong-klaro ang batas eh. Sir, marami pa dito mga comment Attorney, sabi ni Mr. Maki Mipanga, Attorney Panelo, maraming salamat po sa mga sinasabi ninyo at saka explanation ninyo. Mayroon pa dito from Mr. Sahak Albaatil. Gusto na naman i-technical ng BARM si Governor Aine, pero walang substantive aspect sa batas ang pinalalaban ng BARM MILG. Sorry, hindi ko maintindihan ano yan MILG. Anong comment nyo dyan, sir? Hindi, ganun din, yung pareho naman ang Yes, sinasabi sinabi nila na kailangan sundin natin yung batas. Ang dami, sir, nagko-comment, saka daming
mga heart, sir. Eh, ako naman, ang payo ko naman dun sa acting OIC, una, step down na lang kayo voluntarily. Huwag nyo nang antayin ng presidente o huwag nang antayin na magkaroon pa ng kaso ng co-warranto. Dahil pag kayo natalo dyan, at most likely matatalo kayo dyan dahil klaro ang batas, merong siyempre embarrassment sa administrasyon, embarrassment sa inyo. Kung talagang gusto nyong magsilbi sa bayan, tumakbo na lang kayo sa halala sa 2025. Good advice, ha? Di ba? Para siguradong makakuha kayo ng, ng approbation ng tao. Sir, ito pa comment ni Mr. Maki Mipanga sa sinasabi niyo, rule of law dapat masunod. Tama ba, sir? Correct. Aha. Tapos, ito pa, may comment or tanong si Mr. Ryan Solis of Cagayan de Oro City. Salamat po, Attorney Sal, sa pagsagot. Naibsan ang takot ng pamilya ko na malayo ang martial law na bumalik sa administrasyon ni PBBM. Ayusin niya sana ang ilang gabinete niya. Ryan Solis. Isa pa, sir. Comment from Shah Disamburun Taib. I am for Governor by Aini Sinsuwat, the rightful governor. Mayroon pa dito, Jemuel Texon. Thank you very much kay Secretary Sal Panelo for your good explanations. From El Khalil Saad, binoto namin si Bay Aini bilang Vice Governor ng 1 Maguindanao Province dahil alam namin na siya ang magiging governor namin sa Maguindanao del Norte. Hi to Attorney Sal Panelo. This is from El Khalil Saad. Mabuti may pinunto siya doon. Kasi sinabi ko rin yun sa aking kolong. Nung nagbotohan, nung nakaraang halalan sa Maguindanao, alam ho ng botante, nung bumoboto sila, na kung sino ang mananalong vice-gobernador, yun ho ang magiging acting governor. Kaya nung bumoto sila, Klaro sa kanila yan. kaya nung bumoto sila doon sa acting governor, kay Sinsuat, ibig ko sabihin, talagang gusto nila na siya ang maging acting governor. Hindi ho yung i-appoint. Kung baga, it's a factor when they voted. Kasama yon sa desisyon nila. Kaya, anong ibig sabihin? The people of Maguindanao del Norte and even del Sur, kasi sila lahat ang bumoto, they have already spoken. Their sovereign will has been expressed in clear and equivocal terms that this person whom we voted as Vice Governor will be the acting Governor of Maguindanao del Norte. Yun ang klaro. Ba't ba niya binabago pa niya? Galing. Sir, si Acting Governor Sinsuat nag-issue po ng memorandum ng AMAG report. Mag-report pala. Mag-report po kami sa office pero si OIC Governor makakuha, pinipigilan po kaming mga empleyado mag-report po doon. Paano po yun? Sabi ni Ms. Althea Ocampo. Similar question to the other employees. Simple lang mo yun. Di sundin nyo kung ano sinabi ng Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, valid. Kung valid, hindi doon kayo dapat mag-report sa kanya. Very good. Maraming mga comment dito. Mayroon pa, Mr. Nasser Albul Mahid. We are watching you, Attorney Sal from Maguindanao del Norte. Maraming salamat sa mga explanation ninyo. Upholding the law. Mayroon pa dito, dami yan. Cathy Peña. Ang sabi ni Ms. Cathy Peña, we stand for by Aini dumaan sa legal way para makaupo na Gob. Si Nasser Abdul Mahid naman, sabi niya, malinaw na malinaw dapat si Mr. Makakuha na mismo ang dapat bumaba. Your comment ho. Tama ho yan. Masyado namang maliwanag. Si acting OIC Makakuha. Yes. Pag kayo ay tumakbo sa 2025, makakakuha rin kayo ng boto. Thank you. Mayroon pa dito comment o tanong. Miss Kat Velasco, dami na napeperwisyo si Makakuha.
dami niyang pinipigilan na ganap dito sa Maguindanao del Norte. Pero sa totoo lang, hindi ko sinisisi masyado itong si acting OIC kasi yung mga abogado ng gobyerno ang sinisisi ko rito, sila ang lumikha ng gulong ito. Baka sumusunod lang sila sa payo eh. So, wrong legal advices. Wrong legal advice. Sir, isa pa, from Miss Rose Terio, sana mas bigyan pansin ng national government natin itong issue dito sa amin sa Maguindanao del Norte. Pero ako naniniwala na si Presidente Marcos Jr. dahil meron siyang kasaysayan Yes. na nagpapakita na siya ay fair at siya ay Nakikinig. makatwiran, Nakikinig. nakikinig, sumusunod sa batas. Eh sa tingin ko, siya po ay gagawin niya ang naaayon sa batas. Gaya nga na sinabi ni Presidente Duterte, kailangan mag-aksyon ng Presidente, pero kailangan naaayon sa batas. Thank you daw, sir. Ang dami nanonood sa inyo. Dami niyong fans sa Mindanao area. Sir, Miss Arlene Armando, good morning po. We are watching you from Barangay Awang, DOS, Maguindanao del Norte. Mayroon pa dito, Mr. Gapor Tolino. We are also watching you here in Mindanao. Mr. Sahak Albatil. Gusto na, ayan, nanonood din. Miss Kitty Velasco. Sana po mas mapabilis na yung paglutas ng issue dito sa Maguindanao del Norte. Sobrang nahihirapan na po kami. Tapos meron pa dito, Rachmani Solaimansky. Tama po kayo, Attorney Sal Panelo. Sana umaksyon na agad si PBBM. Meron pa dito, kung ano ang batas, doon dapat ang masunod. From Rose Ann de la Cruz. Mayroon pa dito, AJ Reps. Attorney, tanong ko lang kung sakali at hindi bumaba si... tinanong na pala ito kanina. Tapos, ano po ba ang... ito. From DC Ablon. Attorney Sal, tanong ko lang po, ano po ba ang makapangyarihan? Ang presidente po ba o ang Supreme Court ng bansa? Kasi parang di sinusunod ni PBBM ang Supreme Court. Ang makapangyarihan o hindi ang presidente, hindi rin ang Korte Suprema, kung hindi ang batas. Yan galing. ang makapangyarihan. Meron pa dito, sir, from Mr. Max Mendoza. Ang hirap kasi nagmamatigas pa yung OIC Governor Cuno. Supreme Court na nagsabi na valid yung kay Gov. Aini. Anyway, mukhang tapos na yung ating o sa ating pagwawakas. Ginoong Wilson. Yes, sir. Ang dami pa. Ang dami, sir. Marami pa ba? Yes, sir. Marami pa hindi natin mabasa. Ang daming comment. But anyway, Ang daming supporter nyo. Can you summarize your point in a brief summary, your appeal? simple lang ho yan. Merong batas na nagsasabi na itong Maguindanao, hinati sa dalawa, at pansamantala, kung sino ang mahalan na vice-gobernador at yung board member na nakawa ng pinakamataas na bilang, ang siyang magsisilbi pansamantala na gobernador at vice-gobernador hanggat hindi pinapalitan sa halalan. Ganun lang ako kasimple yun eh. Kaya sa akin pong pangwakas, kakantahan ko na lang kayo. Oh, yes, sir. Isang sentence lang. May dalawang nagtanong. Anong kanta ibibigay ninyo kay Isang sentence lang. Yes, sir. Yes, sir. Sana'y meron ng wakas ang paghirap ng bayan ng Maguindanao del Norte. Di ba? Sana'y makialam na, alam nyo na kung sino. O kaya, sana'y bumaba na lang. Tanong ni Mr. Nilo Odiaman from Filipino Mirror. Pakiulit. Pwede daw mag-stop election o plebiscite ngayon sa Maguindanao del Norte? Tanong ni Mark Nilo Odiaman. Hindi na kailangan kasi natapos na nga eh. Natapos na yung plebisito, inaprubahan na nila, at sinagot na nila sino ang mamamahala. Binoto na nga nila yung vice-gobernador na siyang mamamahala. Kaya tapos na. Kaya na sinabi ko, nagsalita na ang sambayan ng Maguindanao del Norte. Sundin na lang po natin. Once again, thank you to the very eloquent, brilliant, and multi-talented Attorney Sal Panelo na former presidential legal advisor and former presidential spokesperson.
Thank you very much, sir. May humble gift kami dito ng pandesal. Alam Salamat. ko, sir, nung bata Salamat. kayo, sir, alam ko ang buhay ninyo. Pwedeng, Nagtitinda ako ng yes, pandesal ng mga panahon. dito sa Project 2 daw sa Quezon City. Project 4. Project 4, nung bata kayo, ang galing So nyo, ha? ano ba itong pandesal? Yes, sir. Pangalan ko. Pangalan nyo, Sal. O nga, Sal. pandesal. Tsaka yung pan. Oo nga, Panelo. Ay, Oh. pamilya. Diba? At saka isa pa, sir. Alam nyo, itong Kamuning Bakery since 1939, napakarami kaming suki dito na singer. Magugulat kayo. Talaga? Si Noel Cabangon, sabi niya, lumaki siya dyan sa K6 Street. Si Pepe Smith, lumaki 2 streets away lang sa K3rd. Mula bata hanggang nawala siya. And many others, Nonoy Suniga, suki dito. Kaya it's an honor again to have Secretary Sal Panelo, Attorney Sal Panelo as our guest. Sir, thank you very much. Pag-picture tayo with Pandesal. Salamat po. At Yes, isang sir. karangalan na ako'y maanyayang muli dito sa inyong forum. At Thank you, sir. kagulat-gulat na daming Daming ano, Dito sa daming nagtatanong, bilib ako, daming. Pandesal Forum. Yes, sir. Saka to the writers and editors who are watching, good morning and good afternoon na, may lunch tayo. Sir, may picture tayo with Salamat, Pandesal. salamat. Thank you, sir. Picture. Sige, tayo, sir. Attorney Sal Panelo Pandesal. O, nagra-rhyme ah. Nagra-rhyme. Pandesal. O nga eh. Pandesal. Pang tinapay ni Sal. Galing ah. Thank you very much, sir. Thank you very much.